good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang hapon sa inyo. So, ngayon, hapon maaga tayo nakauwi. So, habang inihintay ko yung mga confirmation ng mga nag-trending na stock ngayong araw, is ang ginagawa ko, ginawan ko ng video yung paghahanap ko ng mga stock or ginawa ko ng technical video yung mga stock na napipili ko. So, bukod dun sa mga nagre-trending na video guys, ang ginagawa ko noon pa man, bago simula ko na mag-start sa stock market, sa pagtre-trading, is nagre-review ako ng mga possible stock na pwede kong bantayan sa ngayong trading week or either in the future na possible na makapag-take ako ng profit. At ginagawa ko siya, tinitake down note ko sila. Then, araw-araw, minomonitor ko yung may pagbabago man sila. So, may mga sineset ko sila as by category. Ano ba, baka bukas magkaroon siya ng reversal, yung ganon. So, pero yung iba, baka near future. So, kung kailan na siya nagkaroon ng reversal of price. So, yun nga guys, ang mga napili ko na mga stock ngayon ay sina Axelom, sina Prut o Prutas Holding, ICT, International Container Terminal, GJ Summit Holding Incorporated, Mega World Corporation, Merimart, Nickel Asia, RR, HIR Robinson Retail Holdings, and URC, Universal Robina Corporation. So, ito yung mga kadalasan kong ginagawa guys, doon pa man na tingnan yung mga technical analysis nila na sa mga company na to. So, at ang iba rin, ginagawan ko sila ng tinatawag na fundamental. So, once na napili ko sila, so sisilipin ko kung may fundamental sila. So, baka magamit ko for the near future or next trading day or next week na possible. So, mapapansin na agad natin yun. So, baka magkaroon siya ng tinatawag natin na pagtaas ng presyo. So, sa stock market naman dito sa Pilipinas, isa lang pwede mong pagkakitaan is yung pagtaas ng presyo. So, doon ko lang kikita. So, kaya, importante rin na pagsamahin natin yung technical at saka fundamental. So, ako, ginagawa ko, technical muna, then bago fundamental. So, habang nagtre-trading ako, kasi sa forex din tayo, involved din tayo sa forex trading. So, halos pagdating sa gabi, so nakapag-trade din tayo. At masasabi ko nga na gamit yung technical method or technical analysis sa forex tradings compared dito sa stock market. Kasi dito sa stock market guys, marami naka-impluwensya dito. Unang-una, fundamentals, then technical, then yung tinatawag natin na mga decision making ng mga company or yung mga report na nangyayari sa company, yung mga yung mga second quarter report nila or income report nila. So, yun ang mga nakaka-apekto din doon. So, unlike doon sa forex trading guys, so mapapansin mo doon. So, kahit gamitan mo siya ng mga technical talaga kasi nga more on currency yung ating na-trade doon sa forex kasi meron naman mga stock doon pero medyo mabagal din ang galaw unlike yung currency guys. So, alam naman natin na araw-araw is nagbabago yung price ng mga currency ng lalo-lalo na yung mga sa US, yung mga dollar, yen. So, yan ang mga currency na laging na-involve natin. So, kaya doon tayo pag-trade. So, kung yun ang sa forex kayo guys, so talagang gamit na gamit yung technical method. Unlike dito sa stock market, so kailangan nyo pa ng tinatawag natin na fundamentals para tingnan nyo rin kung magandang i-sustain doon sa ating technical. So, yung technical guys, parang kwan na yun eh. Parang consider na rin is yung parang company status. Yung status ng company, either maganda ba yung takbo niya or maganda ba yung benta niya, maganda ba yung mga release niya ng mga product. So, yung kanya ba is in demand sa tao. So, yun natin nakikita. So, pag yung sa mga graph na yun, mapapansin niyo doon. So, yung mga presyo ba tumataas, ibig sabihin nagkaroon sila ng income. So, lumalaki yung financial capital ng company. So, yun ang ating na-affect dito sa ating stock market. Unlike sa forex guys, so more on talaga sa mga tinatawag natin na
tawag dito sa technical lang. Kasi nga yung pa naman guys, yung tawag dito, yung ano, yung palitan naman ng dollar guys, hindi naman at on the stat is yun na nare-record dun sa kung guys sa tinatawag natin na sa forex. So either na late yun ng mga 30 minutes or either 1 hour, so ganun guys ang ating kwan doon. So guys, punta tayo sa ating Instagram at pakita ko sa inyo yung mga technical at bakit ko sila napili itong mga company na to. So punta natin guys ang ating Instagram. So yun nga guys, habang nagpapahinga tayo at nagbabantay tayo ng ating forex trading. So medyo napaaga ang ating pag-uwi ngayon. Gagawin natin, naghanap tayo ng mga stock na possible na pwede natin na bantayan for tomorrow or hanggang sa end of the hanggang Friday, hanggang sa weekend or possible in the future na mga mangyayari. So kaya na pwede natin mapag-take profit tayo kasi nga sa ating stock market, sa Philippine stock market, ang possible lang natin na magkaroon ng tinatawag na income or profit kung sa pag-trade natin is yung pagtaas ng presyo. So kailangan bantayan natin kung o kailan possible tumaas yung price ng isang stock or may indication ba siya ng pagtaas in the future. So yun ang ating tinitingnan. At isa pa sa para ka pumait sa stock market is yung tinatawag na dividend, pero bihira lang nangyayari yon. So ngayon guys, at wala pa rin naman tayong nakikitang confirmation yung sa mga nag-trending ngayon. So baka possible sila pa rin yung nag-trending kahapon. Kaya ngayon gawin natin is maghanap tayo or nakahanap na tayo ng mga stock na possible na babantayan natin for tomorrow or hanggang sa weekend or other week sa possible. So nilagay natin sila dito sa ating watch list. At ngayon nandito tayo sa ating PSE index or PSEI. So down na naman ating PSEI ngayon ng 15.04 points. At kanina nga, so halos sumagad yan hanggang 5,837.03, pero naiangat naman yan on the last 15 minutes or I think 15 minutes or 1 hour sa I think sa ganun. So ito guys, naiangat naman yan, mapapansin nyo. So kahapon 22, so nag-open siya dito, then binaba siya. So ngayon ang ating PSE guys is mayroon siyang medyo marami na nagre-trades na sa 100.27,000 na at may volume siya na 4.04 billion at may value na 4.63. So, yun nga lang, mayroon pa rin mga net foreign buying natin na lumalabas or mga foreign investor natin na hindi natin sabi kung naglalabas o nagdetect na sila ng profit kasi nga may mga stock naman na possible na maganda yung naging income like mga mining at yung mga telco. So ngayon, nasa negative tayo ng 655.13 million sa ating net foreign buying. So wag nating tingnan yan guys ang ating dito ang PSI natin kasi nga medyo okay pa naman yan, nasa 5,000 almost 5,900 pa naman yan. So baka possible bukas magkaroon to siya ng tinatawag na pagtaas ng presyo at yung araw is makikita natin yung ating candle ay tinatawag natin ito ng long ledge doji or possible na hanging man. So almost hanging man na rin siya guys. So sumunod natin guys ating unang stock na nakita, so si Axelom. So tingnan natin ba si Axelom regarding sa kanyang yung volume niya ngayon guys. So may 2.65 million siya na volume na number of trade yung araw. So ang requirement niya is 7.12, so almost halos 30% ay or more or almost 30% ng volume niya. So ang tingnan natin guys is yung RSI niya. So sa RSI niya guys, may indication na wala pa siya sa overbought at nagkaroon siya ng tinatawag na reversal ng kanyang RSI simula kapon at hopefully baka tomorrow, so may continuation siya hanggang sa ma-break niya yung RSI 70. At
unang ginagamit natin dito guys is yung tinatawag na Bollinger Band. So sa Bollinger Band guys, may confirmation siya ng winding. So at ang kinaganda niya, nasa between siya ng simple moving average na dito sa Bollinger Band as itong tinatawag natin na upper band. So nandyan yung price candle niya. So may indication na may magpagtaas ng presyo niyan at based din ito sa ating RSI. So ang ginawa ko guys, isa pang confirmation para magamit yan is yung si alligator. So, gumamit ako ng tinatawag natin na William Alligator. So, binago ko lang siya guys. Yung default kasi niyan is 13.8 saka 5 na kwan. So, ang ginawa ko, ginawa ko siya simple moving average. So, yung green is yung 20. So, yung blue is yung 50 at yung 30 yung red. So, yun ang aking binasihan niya guys. So, mapapansin natin dito na yung fasting moving average natin is nasa taas, going up siya. So, may indication nga siya na pagtaas ng price ng stock na to. Kasi nga yung fasting moving average mo is going up. So, sa paggamit ng moving average guys, simple moving average, ang fasting moving average, hopefully, ay dapat nasa taas siya ng slow moving average. So, ngayon, dapat dalawang simple moving average ang gagamitin ko, pero para mapadali ako, ginamit ko ng alligator at itong red is naging 30. So yun nga yung parang referee niya. So once na always na naman to sa gitna ng dalawang to, so once na sa gitna yan at yung nung slow moving average is nasa baba at sa taas ang fasting moving average, so indication na may pagtaas ng presyo. So ang tingnan guys is yung every 5 minutes candle niya kanina. So makikita natin sa every 5 minutes candle niya guys. Makikita nyo. So, nag-cross na yung ating simple moving average na fasting moving average at yung mga price candle is nasa taas. So, possible na may uptrend pa siya. At mapapansin nyo sa every 5 minutes candle, yung mga simple moving average natin ay medyo divergent itong si fasting moving average kay slow moving average. So, possible may good indication siya na pagtaas pa ng presyo. So, dito lang sa RSI natin yung tinatawag na RSI dito sa every 5 minutes. Pero, hindi pa naman siya overbought kasi ang tinitingnan natin yan guys is yung RSI dito. Ginagamit natin is for everyday price candle. Doon natin siya tinitingnan. So, may indication nga na may pagtaas pa tong si Axelom kasi nga medyo RSI 70 pa siya. Malayo pa. So, sumunod guys is si fruit. So, bakit natin pinili si fruit guys? So, kanina kasi guys, ang napili ko si fruit kasi nga bukod sa affordable yung price niya sa tulad ko ng mga intraday trader or day trader na tinatawag, saka isang hindi rin ganun kalaki ang capital natin. So ngayon medyo marami yung nagtitik ng volume sa kanya, marami nagbabay ng volume. So may possibility na itong si fruit is may possible na magkaroon ng reversal. So mapapansin natin dito sa kanyang candle. So yung inverted hammer siya at medyo mahaba yung tail niya na sa upper part. So may indication yan na yung price is tinaas. So kung mapapansin natin yung closing niya sa 1.21 kahapon at halos umabot siya ng 1.26, so may indication na tinaas siya. At napansin din natin yung alligator natin is nasa taas yung slow moving average. Itong yung slow moving average is nasa baba pala ng fasting moving average natin, at yung itong tinatawag natin na median niya or sa yung tinatawag na referee natin is masasabi natin na may indication siya na magko-cross pa rin siya dito sa tinatawag natin na slow moving average. So possible either hanggang matapos yung this week or hanggang sa Friday or sa hanggang next week. So may possible na magkaroon tong si fruit na tinatawag natin na pagtaas ng presyo. So, kaya natin siya sa napili guys. So, every 5 minutes candle niya, yung galaw niya, medyo down nga lang siya guys, yung galaw niya. So, may mga volume na pumapasok. So, yun ang ating napansin. At yung 945, so hindi lang siya pataas guys. So, yun nga masasabi ko, nagkaroon siya ng tinatawag natin na yung parang inverted candle or inverted hammer candle. So may indication na itataas na yung price niya guys. So kaya natin siya napili. So at sa pa mas marami yung nagbabuy siya kanya or nag-take ng mga volume. So may possibility na baka magkaroon siya ng tinatawag na reversal. Baka either before weekend or ngayong next week. So yun ating masasabi.
At sumunod guys, si ICT. So, International Container Terminal Services. So, napili na naman natin siya. So, yun nga, nasa taas din siya guys. So, yung mga candle niya. So, yung mga long range, yung mga simple moving average mo is nasa baba nito mga price candle. At yung fast moving average mo is nasa taas nitong dalawang slow moving average na masasabi. So, baka hopefully, magkaroon to ng reversal natin na tawag. So, yun ating mapapansin. At wala pa naman siya sa tinatawag natin na RSI 70. At isa pa sa tinignan ko rin kasi guys nung kahapon, yung iba sa mga forwarding, yung matinignan ko yung mga yung tinatawag na forwarding company, yung mga nagtitake ng o kumukuha ng mga container van sa mga port area. So na gumanda yung takbo nila. So may possibility itong si ICT is gumanda rin yung kwan niya, ang tinatawag dito na natakbo ng stock na to. Kasi unang-una guys, so may news din na buksan 'di ba yung tourism. So pag binuksan mo yung tourism, so possible yung trading yan dito, at malapit na rin yung tinatawag na Christmas season. So baka possible na magkaroon din siya ng epekto dito, or magkaroon siya ng positive effect dito sa ating ICT. So napili natin siya sa ICT. So at ang kanyang Bollinger Band guys, tingnan natin. So mayroong confirmation siya ng pag narrowing, so or pag widening. So may possibility na may kwan nga siya guys, may tinatawag natin siya na pagtaas ng price. So yun ang atin nakikita guys. So ang every 5 minutes candle niya, so possible na hinila siya pababa nung last 10 minutes ng yung last, yung parang yung pre-close. So pre-close na oras, so hinila siya nung time na yun, so kaya bumaba yung price niya. Pero kung napapansin niyo, every 5 minutes candle niya is pataas yung price niya. So from that point, so hanggang hinila siya, so may bearish type siya yung nangyayari sa kanya. At yung ito nga, yung alligator niya dito is medyo nasa taas din ng yung fasting moving average mo is nasa taas ng slow moving average. So, yun ang ating mga tinitingnan niyan guys, kung bakit natin napili sila. So, sumunod guys si GG Summit Holding. So, possibility na baka gumanda ulit yung kwan ng mining sa mga susunod na araw or sa sunod na quarter ng kwan. So, nakarang kwan is gumanda yung kwan ng kwan mining. So, possible na apektuhan mo ulit yun. Kasi nga, ang parang ibang mga company na hawak nito ni JG Summit Holdings is sa mining. So, may napansin tayo na ibang mga mining tulad ni na nickel, FNI, saka APX na maganda yung takbo. At kung mapapansin nyo, nagbigay siya ng dividend. So, 5%, stock dividend sa 5%. So, hindi natin alam kung 5% of what yan. So, baka 5% ng total revenue niya or net income niya. So, medyo negative naman ang net income niya. So, nagbigay pa siya ng 5% na dividend. So, may possibility nga na bumaba yung price. So, tinitingnan natin yan guys. Ang mga stock na to, kasi unang-una yung ito RSI niya na napapansin natin, so nasa baba siya. So mas maganda rin siyang tingnan ng mga investor. So at lalo sa ating mga trader, so may possibility kasi na medyo may profit pa dito, malaki pa ang profit na maibibigay nito if sakali na magkaroon siya ng uptrend. So kaya isa rin siya sa mga binabantayan natin ng mga stock. Kaya pinili ko siya kanina na take down note na mga stock at gawa ng technical. So mapapansin nyo, medyo maganda yung naging takbo niya. So yung kwan nga lang nitong the remaining month nga lang, medyo nagkaroon ng sideways ng paggalaw. Pero nung nag-boom naman yung tinatawag natin na bago mag-kwan yung mining, so gumanda naman siya guys. So possible siguro yung iba dito kaya siya bumaba, gawa ng dividend din ito na binigay. At isa pa sa natin guys, medyo nagkakaroon na siya ng volume. So 1.405 million. Ang requirements is 1.598. So, medyo kaunti na lang. Nagkakaroon na siya ng volume at marami na nagbabay. So, possible na magkaroon to ng reversal na tinatawag or may pag-angat ng price. So, ang tinitingnan natin dito guys is yung candle formation. So, kung ano yung susunod na candle. At kanyan nila sa Bollinger Band, tinignan ko siya. So, nagtatry siya dito na mag-cross dito sa ating Bollinger Band. At yun nga lang, yung Bollinger Band natin, medyo nagkaroon na natin nasilitan ng widening.
At yung ngayong araw is medyo nagkaroon siya ng red candle. So medyo maiisip natin na baka bumaba pa ng konti yung price or either na baka magkaroon ng reversal. So yun ang ating nakikita dito kay JGS Summit. Yung guys si Meg. So bakit natin napili si Meg guys? So yun nga, isa sa mga dahilan natin is yung staycation na tinatawag. So bukod sa price niya, medyo mababa na price na affordable sa isang small time trader at isang intraday trader na tinatawag is mababa yung price niya. So sa pa sa tiningnan ko is yung tinatawag natin na yung pagbukas ng tourism. So possible kasi si Mega World, so alam naman natin ang mga businesses no. So more on sa mga hotel at sa mga amusement na mga lugar. So either casino or mga tinatawag natin sa mga solar or o dyan sa sa BGC, yung kadalasan dyan yung sa more on sa mga casino nga at yung mga pasyalan ng mga turista talaga na nagbabakasyon dito. So baka possible pag binuksan ng mga tinatawag na mga hotel, so baka isa sa mag-benefits yun guys. So magde-December na rin, so baka possible na maging maganda na rin ang takbo itong si Mega World. So at sa pa guys, medyo ang napansin na natin dito guys, yung natin is medyo may pag-down nga lang yung price niya. So mapapansin natin. So yun ang ating babantayan guys kung kailan siya magkaroon ng reversal. Kasi mapapansin natin medyo yung yung tawag dito, yung Bollinger Band niya, mapapansin nyo medyo nagkaroon ng widening. So magkakaroon to ng narrowing. So hindi natin alam kung anong yung susunod na formation ng trend na ibibigay nito. So yun ang ating tinitingnan guys. So, kung kailan siya magkakaroon ng reversal of price. So sumunod guys si MM. So yun nga, si MM, binabantayan ko rin to nung mga nakarang araw kasi bukod sa tinitingnan ko lagi yung RSI niya guys, yung mga company kasi nga tinitingnan ko yung hindi pa overbought. So ibig sabihin may mga volume pa siya na possible. Pero ngayon medyo nagkakaroon ng volume ng selling itong si Merrimart. So baka may possibility na magkaroon to ng tinatawag na uptrend kasi nga yung more on sa retail to sa mga retail ang nito yung stock na to sa retail naka-involved. So possibility niyan na by end of or before Christmas or ngayong fourth quarter baka possible na magkaroon to ng tinatawag na pagkaroon angat ng presyo. At isa pa, nagbukas siya ng panibagong brands. So mapapansin nyo dito yung Bollinger Band niya medyo nagnaro. So magkakaroon ng sideways yung price. So once na makita natin na magkaroon natin ng widening, so baka possible na beginning of trend na yun. At kanina alligator, so medyo niya lang alligator natin. Nasa yung mga price candle mo is nasa taas, naghahag pa lang siya. So once na siguro hopefully na yung price candle nito kapag nasa top na nito at nagkaroon ng reversal yung mga simple moving average na to, mga graph ng simple moving average, yung fasting trend line mo, so by possible na doon natin masasabi na magkaroon siya ng tinatawag na pagkaroon ng pagtaas ng presyo or pag-uptrend ng price. So yun ang ating mga tinitingnan guys na mga price. So sumunod guys si nickel. So alam naman natin yung demand ng nickel sa buong mundo o sa global is maganda. So mapapansin nyo rin sa global market tumataas din ang value ng nickel. At isa rin ito ang pinamalaking mining company yata nandito sa Pilipinas na may hawak ng buong mining. So yun ang ating tinitingnan. At isa pa guys, medyo na naman siya. Kumbaga, after nung nagkaroon siya ng trend na ganito, uptrend ng price, sobrang bullish na uptrend is naglaylo siya. So, yun ang binantayan natin yan kung hanggang kailan siya magkaroon ng tinatawag na pagbaba ng price. So, ako kasi guys, ang lagi kong tinitingnan once na nandito above lang ng RSI 50 or between 50 and 40 yung RSI. So, binabantayan ko na yung mga stock na yan guys kasi baka possible na magkaroon ng uptrend. At yun nga, sa volume niya, merong selling na. So, medyo marami na yung selling volume niya. So, may possibility na baka magkaroon pa to ng tinatawag na uptrend or either tomorrow. So, isa siya bukod kay Excelom. So, isa rin siya sa ating binabantayan. So, yun natin nakita kay nickel. So, every 5 minutes candle niya guys. So, medyo uptrend na. Mapapansin natin, right? Uptrend.
At yung RSI mo ay yung Bollinger, yung alligator mo, yung mga simple moving average is nasa nataas na yung kwan, fasting moving average. At medyo malaki na yung volume nung yung last trading, yung last hour ng trade, yung last 30 minutes, 5, 10, 15, 20. So mapapansin nyo dyan, so medyo malaki yung mga volume na pumasok sa part na to sa ngayong yung last hour. So kaya natin napili itong si Nickel. So sumunod guys is itong si RRHI. So isang retail company sa Robinson din. So yun nga lang, medyo mataas lang yung kwan niya, yung tinatawag dito na kwan tawag dito, yung RSI niya. So medyo ang quantity dito, so kung baka possible na magkaroon ta ng tinatawag na isa pang green candle possible tomorrow. So isa sa mga nakita natin kasi nga yung Robinson Retail Holding, so nagbukas yung mga mall, so nakikita natin na nakapasyal na tayo sa mga mall minsan, so nakikita natin na medyo marami na yung nagbubukas ng mga layo ng mga boutique sa mga mall. At yun nga, nakita natin na bukod sa yung supermarket, Robinson Supermarket, isa rin sa mga dinudumog minsan ng mga consumer, lalo na nung panahon ng pandemic. So yun ang ating napansin din doon guys, is yung fundamental saka yung itong technical. So possible baka hanggang Friday, so yun ang ating tingnan. So baka tomorrow nga ay magkaroon na to ng tinatawag na another green candle dito, so hanggang sa ma-reach na ito yung RSI 70. So nakita lang natin siya guys kanina kasi nga gawa nitong candle niya medyo maganda, at itong alligator natin is medyo uptrend na yung mga price. So may mapapansin nyo dito yung fasting trend, yung fastest moving average mo is medyo trend, so may uptrend pa na pinoform. So may ibig sabihin yan, baka may green candle pa siya na ibigay bukas guys. So sumunod guys si URC. So isa sa mga tinan natin guys, si URC is medyo nandito na siya sa below 40. So si URC guys, kung na yung fundamentals ito, isa to sa mga magandang company na, or pinaka top company na may income ngayong first 2 quarters ng 2020. So isa pa yung ginagawa niya, 'di ba, more on sa tinatawag natin na yung mga pagkain sa foods. So mapapansin natin diyan, so talagang kaya kahit nung pandemics is siya yung tawag dito, yung medyo maganda yung naging income kasi nga siya yung pang industrial na pinakamalaking nagpo-produce ng pagkain dito sa bukod dito sa Metro Manila is in parting Visayas or sa Eastern Visayas ba, or Central Visayas sa Cebu. So yun ang ating nakwento kay URC. So isa rin sa atin is fundamentals. So yung mga nakaraang araw kasi at nakita rin natin na medyo yung marami na nagbabayad ng volume, at isa pa yung RSI mo is nandito na. So isa good indication na medyo malaki yung pag nagkaroon siya ng reversal is maganda, malaki yung dito, malaki yung mag price na uptrend of price na mangyayari. So ngayon guys, mapapansin nyo dito, so nagtotry siya na mag-cross na below 40. So if possible mag-cross siya ng below 40 ngayong week, so baka mag-continuation pa siya kasi nga itong ating tawag dito, ating William Alligator, so may indication siya na magkaroon ng reversal ng price dito. So yung first 3 days natin, or sa yung future 3 days natin na price, so mapapansin nyo to is medyo na pagbabagay, so baka magkaroon ng continuation. So doon natin siya babantayan guys, baka magkaroon siya ng reversal naman ng price. So baka hindi natin masabi, baka bukas, so baka magkuhan siya ng price, magkaroon ng reversal kasi nga medyo marami na yung buying volume niya. So yan ang ating mga napili guys, si Axelom, so possible hanggang ngayon week, so isa bukas si Axelom, Nickel, so so yung tatlo na yan itong sa possible in the future. At ito pa si RHI guys, so pero may possible lang tayo dito kay Axelom, saka saka Nickel. Pero itong si RHI medyo kunan tayo dyan, medyo support lang natin na stock yan kung hindi to magkaroon to ng up bukas. Kasi nga ang isa sa mga ilan sa mga stock na ko guys, yung si Sorpas. So medyo bakit nagtaka ko walang trade yung in 2 days, first
ngayong 2 araw na sunod-sunod at maganda naman yung indication na nabasa ko sa fundamentals niya. So, yun ang aking So, bumili ako ng Friday doon sa surpass na yun. Ngayon, Monday walang trade saka ngayong araw. So, baka possible hindi natin alam kung merong issue na or medyong inaayos na dito na hindi naman issue na masasabi kasi nga ang nabasa ko lang doon so parang additional of share yata may binili silang share na sa US company sa nabasa ko kay Sorpas kaya bumili ako ng Friday. So, yun ang ating nakakita doon sa stock na yun guys. At yun guys, ito yung mga support natin. Itong si RHI, so bukas si Axelom, isa natin sa magandang watches natin, si MM Saxi Nickel. So, baka possible. At isa rin guys sa mga nakita natin dyan guys ngayong araw, bakit natin siya pinili na bantayan is yung volume niya. So, yun nga guys, bukod sa mga trending na stock, so nagre-review din ako ng personal ko na stock so hindi ko lang nagagawan siya ng video kasi nga more on sa trending ako nakapokus lagi ng paggawa ng video since maaga naman ngayon at hinintay ko yung mga confirmation ko ano yung trending na stock at isa pa is nagbabantay din ako ng forex trading. So guys, maraming salamat sa inyo. So kung napanood nyo man ang video ko na to, so hopefully may na tawag dito may na-contribute ako sa inyo or may counting knowledge ako na ibahagi sa inyo. So, maraming salamat sa inyo guys.